Kaugnay pa rin sa sunog sa pabrika ng tsinela sa Valenzuela, makakausap natin si Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian. Magandang tanghali po, Mayor Gatchalian. Si Rafi Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Rafi, magandang tanghali. Meron akong gustong i-correct doon sa mga report na narinig ko, no? Go ahead po. Medyo maraming inconsistency sa report. Kahapon, buong araw, na-retrieve na-extract na ho ang lahat ng mga katawan na nahanap doon sa site. So wala na pong naiwan talaga doon? Meron na lang maliit na portion na hindi pa nasascan ng SOCO dahil may mga debris pa. Pero sa ngayong araw na to ay tinatanggal na ho yung debris para ma-verify kung meron nung katawan pa ho sa loob or wala. Pero yung mga dinala na 72, medyo nagmamatch na ho siya doon sa talaho namin base sa mga nag-report na may nawawala silang kamag-anak. Kung matatandaan nyo, 68 yung nireport ho namin base sa report ng kamag-anak. Pag dinagdag mo dyan yung 3 na katawan na nakuha ho natin ng unang araw, that brings us to 71. Ibig sabihin, may isang sumobra dahil maari, meron isang empleyado na walang kamag-anak na lumapit sa amin, probably stay in siya, wala yung mga kamag-anak niya dito. So let me now walk you through, just to clarify. Kasi marami akong narinig doon sa report na inconsistent sa mga nangyayari. Kahapon, itinipon namin yung pamilya ulit sa pangalawang pagkakataon dyan sa Barangay Maisan. Buong araw sila nandyan halos from 3 p.m. hanggang sa 9 p.m. Ang ginawa nila sa tulong ni Secretary Mar Rojas, inalaw silang i-view yung mga nasa bad bags na mga labi na nahanap namin ng SOCO. So na-view na nila yon, wala na hong lahat, every single family there is, 68 all in all. Pero Mayor, kasi yung tatlo nga, Mayor, lumalabas po yata doon sa report ng aming reporter, kararating lamang nitong mag-anak mula sa Bacolod at hindi pa nila nakikita ngayon. Maari kasi sila yung late na dumating, pero every family except for one had a representative yesterday. Klaro ho yun. At sa pahintulot arrangement na ginawa ng ating secretary ng DILG at ng SOCO, binuksan yung mga body bag at tinignan ho nila, bagamat hindi lang nila alam na alin doon ang kaanak nila. Pero definitely, ngayong araw po na ito, hindi na po pwedeng... Para maintindihan natin yung buong process. After na nun, nirelease na ng SOCO sa sanitation office ng City Hall yung mga katawan. So nilagay naman namin sila sa individual na mga coffin. Tapos, yung 21 kahapon, nilagay na ho namin doon sa ginawa naming mga bagong nicho sa aming public cemetery. Kasi temporary silang doon nilalagay until ma-identify ng SOCO para pag na-identify, mailalabas natin ulit, maibibigay na sa pamilya. Yung nakikita nyo ngayon dyan sa morgue sa tabi ng Barangay Maisan, yan ho yung mga mamayang 2 o'clock, dadali na rin sa Barangay Arcong Bato para maipasok na doon sa mga nicho na ginawa ho natin. Okay, Mayor, para lang so, po... sa madaling salita, nakita na ng 68 na pamilya or their representatives yung mga katawan kahapon. So ngayon, wala na nakaschedule na opening pa ulit ng mga casket at ng mga black bags dahil nagtapos na yun kahapon. So yun nga po yung... Pangalawang clarification ko yun nga po yung malinaw doon na kahapon po talaga yung viewing at definitely ngayon po at na-turn over na sa sanitary department, wala na po talagang viewing kasi yun po yata hiniling yung bagong dating na kamag-anak. Dahil hindi ho na-embalm ng maayos, medyo may umaamoy na rin po, kaya hindi na ho natin safely pwedeng buksan. Kahapon ho natin ginawa yon. So another clarification, nag-meeting ho kami ng pamilya kahapon, all 68 ng 8:30 to 9 p.m. Inanunsyo po ng barangay captain ng barangay Ugong, yung kanilang kapitan, na sa barangay hall sila magtitipon ngayon dahil yung may-ari raw ng pabrika na gusto silang kausapin. Hindi ho ako ang nakausap. At hindi ho sa City Hall pupunta ang pamilya sa araw na ito. Malinaw sa family yun kasi baka malito sila dahil iba yung nasabi nyo ngayon sa sinabi ko kagabi. Ang napagkasunduan namin, ang sinabi ng barangay captain ni Kapitan Eddie Nazar ng barangay Ugong, sa barangay hall ng Ugong magpupunta yung mga pamilya kapag gusto nilang kausapin yung may-ari. Hindi ako ang nakausap ng may-ari. So just to clarify, hindi magtututungo dito sa City Hall yung mga pamilya ngayon. Okay, anong mangyayari next? Sa Wednesday, 11 a.m., namin pinapapunta pamilya dito sa City Hall
para kami naman ang makatulong sa kanila sa pamahalang lungsod ng Valenzuela. Ibibigay namin yung financial assistance sa Wednesday, 11 a.m. sa audiovisual room ng City Hall. Opo. Para lang po malinaw, ang report po ng aming reporter, hindi nga sila magtutungo sa City Hall dahil magkakagulo lang. Dahil impormasyon nga po, sa Barangay Hall dapat magtungo itong mga kamag-anak, lalo na yung mga bagong dating pa na manggagaling sa mga probinsya. Pero ang tanong ko lang po, Mayor, meron na po bang... Kung pwede lang ako makiusap. Baka pwede natin i-clarify. Ako na magka-clarify. Yung mga kamag-anak na bagong dating, puntahan nun nila yung kamag-anak na dumalo sa mga meeting kahapon. Every single family except for one was accounted for. Ibig sabihin, meron silang kamag-anak dito sa Valenzuela na dumalo sa meeting kahapon at alam ang lahat ng schedule at alam ang lahat ng mangyayari. Bago sila magtungo dyan sa morgue, siguro mas importante, makipag-ugnayan sila sa kamag-anak nila na dumalo sa meeting kahapon para mapaliwanagan sila sa mga hakbang na mangyayari mula ngayon hanggang sa dulo ho ng trahedya na to. Mukhang ganun nga po ang ginawa ng mga media dyan sa morgue na in-instruct nila yung mga bagong dating na pumunta at magtungo doon sa Barangay Hall kung saan naroon nga yung pulong mamaya. Pero ang tanong ko lang po, Mayor, meron na po bang numero naman na galing doon sa may-ari ng pabrika kung ilan talaga yung nasa loob ng pabrika nung mangyari yung sunog? Unfortunately, wala. Ilan namin sila tinatanong. Ang lagi nilang sinasabi sa amin na sunog yung kanilang logbook at yung mga HR practitioners nila, yung mga foreman, ay kasama sa mga nasawi. So ang ginagamit pa rin namin ay yung listahan na nabuo namin ayon sa mga nawawalang tao na tinala ng kamag-anak mismo. So may posibilidad po ba na mas marami sa 72? Wag naman sana yung bilang na yun. Kasi pero yung guard ho ba nakausap na rin ng mga otoridad? Baka siya makapagsabi ng numero? Nakausap na rin ho, pero sa panig ng may-ari, hindi ho nila masagot yung tanong namin. We are still relying on family accounts po. Opo. So bukod, yung mga nabanggit niyo po na financial assistance, of course, yung DNA testing, sagot na po lahat yan ng local government. Yung DNA testing, ang sa akin ng SOCO representatives, because this is an ongoing investigation, the national government will take care of it, SOCO and DELF. Okay. Ang aming sinagot kagabi ay yung mga ataol at yung mga nicho. Pagtapos nun, mag-extend pa tayo ng financial assistance dahil alam naman natin yung mga namatay ay mga breadwinners para makatulong tayo sa pamilya. Tapos pag na-identify na nalinaw ko rin sa mga pamilya, tutulungan namin sila sa burial arrangements. At Mayor, after po nitong trahedyang ito, alam natin napakarami ding mga pabrika dyan po sa inyong lungsod. Ano pong ginagawa ng inyong opisina para masigurong hindi na ito maulit, Mayor? Yung pinatatawag ho namin yung Bureau of Fire Protection. Hindi lang namin sila ipa-follow up, kundi ipa-pair up namin sila sa mga tao ng City Hall para masigurado nating na-inspect nila ang bawat pabrika ng maayos. Okay, ito po bang nasunog na pabrika, meron ho ba itong papeles sa compliance sa fire code at na-inspect ho ba? Kasi alam natin taon-taon dapat ho ito, hindi ho ba? Yun nga ho yung tinatanong namin sa Bureau of Fire. Hanggang ngayon, sabi nila sa interview kahapon sa media, meron daw. Pero pag tinatanong namin yung resulta, hindi pa rin nila ho masagot sa amin. Pero one thing for sure, Rafi, ang business permit na binibigay ng City Hall at ang occupancy permit ng business ng binibigay ng City Hall, marirevoke lang yan kapag ni-revoke ng fire yung kanilang fire safety. Hindi naman ho nila rin-revoke. In fact, nung niremit namin sa kanila yung fire inspection fee, tinanggap rin ho ng ng Bureau of Fire Valenzuela. So ibig sabihin, na-inspect nila yan, inamin rin nila na-inspect, pero yung resulta, hindi nila sinabing negative. Kasi kung hindi, ni-revoke na rin namin yung business permit kung sinabihan ho nila kami. So kumbaga ang giya po ay manggagaling sa BFP. Kung may violation, tsaka lang po kayo makaka-action na Mayor. Kung may violation sa fire safety. Pero kung may violation sa sanitation, may violation sa structural integrity ng building, then sa amin ho yan. Pero pagdating sa fire safety, ang mitsan yan or nagsisimula yan sa BFP. Opo. So dahil po rito, yun nga, ginawa nyo yung pag-pair up na sa inyong mga tauhan para masiguro na tama yung ginagawa nilang inspection. Pinupuntahan nila. Kasi at the end of the day, sila pa rin ang mag-a-assess. Kami sisiguraduhin lang namin sana na pupuntahan nila. Okay, panghuli na lang po, Mayor, baka meron ho kayong mensahe para sa mga kaanak pa na posibleng hindi pa nakakalam doon sa mga proseso at yung kanilang mga pupuntahan para maayos yung alabi at makita na yung kanilang mga kaanak. Mayor, sa inyo pong ere. Sinigurado ho namin kahapon na ang bawat pamilya ay may representative maliban sa isa na talagang walang kamag-anak, kundi landlord ang pumupunta sa amin, upahan.
Kung may mga katanungan ho tayo, una ho nating tanungin yung mga dumalo sa meeting kahapon para ho narinig kasi nila mismo yung mga impormasyon na dapat gawin, yung mga hakbang. Kung sakaling hindi pa rin kayo nalilinawan, wag ho kayong mag-atubiling pumunta dito sa tanggapan ng punong lungsod sa City Hall. Ako mismo ulit ang magpapaliwanag ng mga proseso at mga hakbang na gagawin natin mula ngayon hanggang sa ma-identify yung mga katawan, yung mga labi. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras. Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang hapon.